Tuloy-tuloy po ang saya, tuloy-tuloy ang paluan sa unang araw ng Premier Volleyball League hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports mula dito sa Philoil Flying V Center sa lungsod ng San Juan. Nakita na po ninyo yung unang apat na koponan sa unang dalawang laban ngayong araw na to, pero yun nga po, hindi pa po tayo nagtatapos doon. Meron pa tayong huling laban para maipakita yung dalawa pang koponan sa 6 na teams ng ating reinforced conference sa Premier Volleyball League. At maghaharap po ngayon ng Cool Smashers kontra sa Lady Spikers para tapusin itong unang araw Labor Day handog ng ABS-CBN Sports at ng Premier Volleyball League. Magandang gabi po sa inyo lahat. Live po tayo sa SNA Channel 23, SNA HD Channel 166, the Filipino Channel. At kung gusto niyo pong mag-stream ng ating mga laban, dalawa pong website ang pwede niyo puntahan: sports.abs-cbn.com/livestream/PVL, premiervolleyballleague.com, at gamitin lang po ang hashtag na PVL on ABS-CBN para makausap po ninyo kaming lahat. Ako po si Eric Tipan. Magandang gabi sa inyo lahat. Kasama ko sa kwentuhan ang una sa mga kasama natin, Coach Ronnie Magsanok. Coach, magandang gabi. Magandang gabi kasama ng Eric. Of course, pare-parehong misyon. Maging unang kampiyon ng ating Premier Volleyball League ang hangad ng ating 6 na mga teams. At ang kukumpleto po sa ating lineup ngayong third game, Jazz Reyes, ang ating panel at large. Jazz! Hello, welcome. Nice to see you all again. Thank you. Parang gumagwapo kayo lahat. Naku, yun ang gusto namin madilig sa'yo. Ikaw naman kanina, Jazz, sobrang busy. Ikot kanina. Anong balita sa mga koponan natin? Actually, alam mo, makita ko sa dalawang teams na to, akala ko magkaiba sila, pero same ang naranas silang unfortunate events. Unang-una, hindi natin makakita ang kanilang imports on today's game, kaya dahil dyan, ang daming last-minute adjustments. Una sa Perlas Spikers, sabi nga ni G. Hervasio sa akin na 2 days ago pa lang may last-minute changes. Now, with the Cool Smashers naman, 1 day ago, kakapasok lang kay Alex Cabanos. So mukhang for both teams, ang or team na kayang mag-adjust sa mga last-minute unwanted changes, sila yung mananalo today. Bigla-bigla, no? At yun naman po ang siyempre exciting sa liga natin, ano? Yung kung sino ang tama ka doon, kung sino makakapag-adjust, sino ang makakaapak ng abante dahil despite these changes, ano? Yes. Coach Ronnie, maraming nakapanood na sa atin nung ilang nakaraang seasons, ano? Ilang nakaraang tournaments. Ano ang ating tournament format? Nagbago ba para sa ating kauna-unahang Premier Volleyball? Well, unang-una, itong ating na mga team, 6 na mga teams ay lalaro ng 10 beses in a double round-robin battle. Ito ay will be spread out into 14 play dates that will run about a month. And of course, the top 4 teams will eventually make it to the semifinals. At yung makakalusot naman sa semifinals ay maghaharap sa finals na kung saan sa best of 3 po or sa final 4 ay best of 3 series ang magiging paghaharap. Ganun din naman pagtulak pagdating sa finals. Mainit na mainit ang pagtanggap ng ating mga fans sa mga koponan dito. Punong-puno po tayo, sold out ang ating Philoil Flying V Center. Now, Jazz, isa sa mga koponan gusto nating tutukan ngayon, ano, sa ating feature. Tama. Nako, ang daming fans sila kanina. Punong-puno ang ating stadium because of them. Walang parking, Jazz eh. Tama eh. Wala nga ako mahanap eh. Pero tingnan natin, one by one, let's figure out who the Cool Smashers are. Isa sa mga inaabangang koponang sasabak sa Premier Volleyball League ay ang newcomer club team ni Coach Ty Bundit, ang Creamline Cool Smashers. Cool Smasher, we have power. Creamline is a Ribisco company. One of the advocacies of Ribisco is to help develop the sport. As we know, volleyball is a growing sport. They've been working very hard in preparation for V-League. Manguna para sa Cool Smashers ngayong season, ang multi-titled MVP na si Eliza Valdez. You know, I really had an amazing time sa Thailand, witnessing all the amazing players. More than just the skills and mga team plays. Sana medyo na-adapt ko naman yung mga little things na sa Thailand lang din natin nakikita. Si Coach Tay naman lagi niya sinasabi, it's really important the little details kasi dun mo magagawa and may execute ng maayos yung gagawin mo. Makakatuwang ni Eliza sa opensa ang former Oregon State player reinforcement nilang si Laura Shao. Filipino style of volleyball is different from where I played before because Filipinos are known as being shorter, and so it turns into a much scrappier, fast-paced
game, which is really fun. Me personally, I can contribute, especially my height as a player. I'm 6'5", so that's going to help out hitting and attacking really high and blocking well. I want to be able to be there for my team and show them that we can work together and be a strong team if we come together as a team. Baguhan man sa liga ay tinatanggap pa rin ng Cool Smashers ang hamon ng mas mainit na labanan para sa korona ng PVL Reinforced Conference ngayong taon. Siguro one thing na ma-assure ko pagdating ng PVL is we will bring good vibes. One of the things that we will make sure na magugulat kayo is nandyan yung happy-happy. Sana po supportahan nyo ang lahat ng teams and sana makita-kita tayo sa mga games po. Thank you! See you guys! At talagang magkikita-kita tayo with Eliza on the court. I can't wait to see all their individual personalities shine on the court. Kung kailangan at excited kayo makita, you can tweet us, #PVL on ABS-CBN at ABS-CBN Sports. Pero din mga updates and news over at sports.abs-cbn. At meron tayong Instagram account at ABS-CBN_sports. Tapos ito, Eric, meron nga tayong a special thing today. Ito ang Ronda Cam natin. Excited ako makita. Yung Ronda Cam natin today ay ako at ibinibigay ko yung teddy bear para sa ating birthday celebrant in a couple days. Ayun ang dami mga fans, grabe. Yan, actually si Amy dinutubog nung nalaman na nila mag-birthday. Bukas yata, no? Oo. Bukas birthday ni Amy. Akala ko nga may nanalo ng loto. Napaka-excited ang ating fans today. Pero very excited for that Ronda Cam. At meron tayong special photo booth. You can take a photo with all our players. Nice. Also. At huwag niyo rin pong kalimutan, meron tayong live streaming coverage. Makakasama niyo si Laura Liman at si Alfred Valbuena. Kaya kung gusto niyo silang makausap, gamitin lang yung #PVL on ABS-CBN. At may gusto kayo tanong about them, about the game, dyan lang po kayo pumunta at dyan kayo mag-type para mabasa namin yung mga tweets. Okay, magbe-break lang po tayo. Pagbalik natin, kami ni Coach Ronnie, hihimayin natin yung dalawang koponan maghaharap ngayon. Dyan lang po kayo. Straight sets. Creamline will be giving away a free ice cream Ito po ang for Premier everyone Volleyball after the League. game. Kauna-unang So araw dito sa Pinoy Flying V Center. let's cheer Magandang them gabi po on. ulit sa inyo lahat. Huling game po ngayong araw na to. Medyo na-spoil kayo. 3 games po ang inihatid namin sa inyo. And we hope masulit na sulit yung pag-stay ninyo sa ating Sunday. Coach Ronnie. Totoo yan. Kumbaga mula tanghali hanggang hapunan. Kasama niyo po kami rito sa Premier Volleyball League. Nabanggit po namin na mag-aharap ngayon ay ang Cool Smashers at ang Lady Spikers. Pag-usapan muna natin itong Cool Smashers team ni Coach Ty Bundit at mga kasama din dyan, assistant coaches, Sherwin Meneses, Oliver Almadro, mga Ateneo din yan. Mabigat. Mabigat ang koponan. Obviously, kasama dyan si Eliza Valdez. Nakita natin kanina sa ating feature, no? Totoo yan. Dala-dala dito, of course, ni Coach Ty Bundit para sa kanyang Cool Smashers. Yung kanilang mantra na happy. At sabi niya, para dito sa Cool Smashers ay may power. At hindi tayo magtataka dahil they have multiple UAAP MVP awardee na si Eliza Valdez and also a multiple V-League MVP na si Eliza Valdez, who has changed the course of volleyball in the country in the last few years. And she is no doubt the best player in her generation. Of course, a sprinkling of very talented players who are a part of Coach Samia Kailar's Grand Slam team para sa Perpetual Alta, si Colleen Bravo at si Jamila Suyat. And anytime you have itong si Janet Serafica as your playmaker, na isa ring top setter dati sa V-League at top setter sa UAP, chances are aasahan na talagang sisipa yung offense ng Cool Smashers. And of course, you cannot discount the fact that Ivy Remulla will provide the leadership para dito sa kupunan ni Eliza Valdez. And of course, the comebacking Ariel Patnongan is also on board para kay Coach Ty Bundit. They have Pau Soriano and they have the rest of the Cool Smashers who will try and equalize the initial wins na nakuha kanina lamang ng Bali Purest Water Defenders at ng Power Smashers ni Coach Nes Pamilar. Pero itong Cool Smashers, ito lang isang team sa 6 na 13 players so far ang kanilang lineup. Medyo may butas pa sila, may available pa silang isa in case gusto pa nilang mag-sign up. Totoo yan. At
Nakalimutan kong banggitin si Colin Bravo, isang napakahusay na manlalaro din, nakasama at kabilang nila Alyssa Valdez. Pero lahat ng mahuhusay na manlalaro na tangan nila, isa lamang ang layunin, to be a part of a winning team and to be the first and primary champion ng ating kauna-unahang edisyon ng Premier Volleyball League. At ang makakaharap nila today, ang Perlas Lady Spikers. Tingnan naman natin itong lineup na to. Medyo familiar yung mga pangalan na makikita nyo dahil may parang halong Ateneo, UP, parang Katipunan based yung mga members ng koponan na ito. Of course, itong koponan ni Coach Jerry, kung titignan natin, parang si Alyssa dati kasama itong mga manalarong ito. Pero ngayon, for the second straight year, they will play on opposite fences. And of course, this team will be led by Amy Ahumiro, who used to play with Alyssa Valdez in that winning run for Ateneo just a few years back. Huwag natin kalimutan na nandito rin si Kat Bersola at si Nicole Chamson na manlalaro ni Coach Jerry para dati sa UP Fighting Maroons. And then you have si Hervasio, who was part of that Fab 5, at si Carla Acevedo, who was a former UAAP Rookie of the Year. And the comebacking Amanda Villanueva, who used to play for the Adamson Falcons and also a part of the Beach Volleyball Republic. Winning tandem yan, nananalo yan. And of course, huwag natin kalimutan, maraming manlalaro si Coach Jerry na inaasahan niyang tutulong. But I think we have to point out that multiple MVP winner Sue Roses will be a critical factor para dito sa kampanya ng Perlas Spikers sa kanilang tangka na makasimula na maayos at makakuha ng unang panalo laban dito sa team ng Cool Smashers. So abangan ninyo maturity, experience ang dala-dala ng parehong koponan. Daming winners dito Maraming talagang hasang-hasa sa UAAP at sa ibang commercial leagues na makikita nyo ngayong gabi. So abangan po ninyo yan. Magbe-break lang po tayo pagbalik natin. Ito na ang Cool Smashers at ang Lady Spikers. Game na! Ito po ang Premier Volleyball League dito lang sa SNA. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Erlindo Eusebio, National Referee. Second referee, Mr. Yul Benosa, International Referee. Before we present our starting lineup, let us give our thanks to our friends from ASICS, the official Premier Volleyball League partner, and Mikasa, the official game ball of the PVL. Let us call on our starting lineup from our Creamline Cool Smashers. Let's start off with jersey number 1, Ariel Patnongon. At number 4, Jamela Suyat. Wearing jersey number 10, Maria Paulina Soriano. Number 13, Alexis Cabanos. Number 18, Aurea Francesca Rakrakin. And their team captain, number 2, Alyssa Valdez. Libero, number 6, Jonalyn Ibiza. Head coach, Mr. Anusorn Tai Bundin. Calling on our Perlas Spikers. Wearing jersey number 3, Suzanne Roses. At number 7, Catherine Bersola. Number 12, Jaminea Ferrer. Number 16, Rongo My Papa, Amy Ahumiro. Number 19, Nicole Ann Tiamzon. And their team captain, number 6, Angeline Marie Hervasio. Libero, number 8, Jarella Marie De Jesus. Head coach, Mr. Jerry Yee. Look around you and catch those volleyballs that will be thrown your way. Ito na po yung starting lineup ng inyong Spikers, Lady Spikers at Cool Smashers. Siyempre, hindi po katakataka ang Cool Smashers. Pinangungunahan siyempre ni Alyssa Valdez, number 2. Nandiyan na po siya sa court. Z. Hervasio naman ang team captain ng Spikers, number 6. Interesado ako makita, Coach Ronnie. Parehong, Sino dyan? parehong koponan. Mga 2 buwan na daw eh. Nag-e-ensayo. These are big name players, highly decorated players in college all the way to the V-League.
na will try to make an impact, try to make an imprint dito po sa ating Premier Volleyball League. Katulad niyan, Nicole Chamson. Katulad niyan, Kat Bersola. At yan ang primerong halimbawa. Oo. Eliza Valdez. Of course, former SVL top setter and many-time UAAP top setter na si Jem Ferrer and our Labor Day birthday celebrant na si Amy Kiwi Ahumiro. Si Rakrakin ng Cool Smashers. Former Rookie of the Year yan sa NCAA. That's right. Manlalaro siya ng San Beda Lioness. Sue Roses ang papalong una. Sabi ni Coach Jerry, para sa kanyang Lady Spikers, ang malaking problema daw, hindi naman siguro problema. Pero yung medyo hindi wala pa sa kondisyon yung mga players, inaangat pa ng inaangat. Siyempre, alam natin, si Nicole Tiamzon, si Kat Bersola, kondisyon na yan. Galing sa UAP. Pero yung iba, siyempre, may mga trabaho, may mga negosyong inaasikaso, ibang endeavors, kaya inaangat pa nila yung kanilang conditioning. And ang maganda rito, pinakuha nilang conditioning coach, trainer nila, kasama ni Coach Tai Bundit sa juniors team, juniors coaching staff ng Thailand na si Nai Mohammed, Coach Nai Mohammed. Yung sabi ni Amy Ahumiro, halos pareho daw yung tipo ng training. Maraming runs, maraming sprints and jumps na pinapagawa sa kanila. Sa madaling salita, Spartan-like regimen. Spartan-like. Kung gusto mo na mag-succeed sa ganitong klaseng level, kailangan talaga mataas ang antas ng iyong conditioning level. Unang 2 puntos nating unang set, kinuha ng Perlas Spikers. Saka yung iba rito kasamang Eric sa BBR naglalaro. Diba? So, titignan natin, iba po yung playing surface doon. At di hamak iba yung timpla ng laro. Pero so far, walang problema sa Perla Spikers. Ito yung sinasabi ko. Si Nai Mohammed, kasama ni Coach Tai Bundit dyan. Although sabi ni Amy, hindi pa daw bihasa masyado sa Ingles kasi mas bago-bago pa siya sa Pilipinas kumpara ni Coach Tai. Ilang taon na sa Ateneo. Basta marunong ng hape. Heart strong. Power. Ayos na. Ayos na. The comebacking Errol Patnongon, who played for the Blue Eagles for a long time. Yes. Has not been in volleyball action in the last 2 years. Scores the first point para sa Cool Smasher, courtesy of that service ace. With a little help from the net. I'm sure maraming nanonood, nagtataka, 3-0 agad. Laban kay Eliza Valdez, At ang kanyang Cool Smashers. Sabi ni Eliza, yung mga natutunan niya daw sa Thailand, dadali niya dito, At ibabahagi niya sa kanyang mga teammates. At yung isa sa reinforcements nila na hindi pa makakapaglaro ngayon si Kutika daw Kaupin. Teammate niya yun. Dun sa pinaglaruan niya na team sa Thailand, which is in the 4th spot. Dun sa club championships na kanilang nilaruan. Ito po si Ziher Vasho. Team captain in season 75 for the Lady Eagles. At ang kinatatakutang jump serve ni Ziher Vasho, pero Eliza Valdez nagbigay ng pangatlong puntos para dito sa Cool Smashers. Kinatuwa naman ng mga fans na ang dami, Pero dito galing Batangas na kausap ko kaninang hapon. Talaga namang binahin niya pa mula sa Lipa. Kung di ako nagkakamali, pumunta pa siya dito para lang makanood ng kauna-unahang handog natin ng Premier Volleyball League. Walang traffic, diba? Actually, tsaka bukas, holiday pa, Yun. Pero marami nang naglalakad pakot ng Antipolo. Valdez. Yung iba kasi yun ang Panata. Doon nagsisimba. Kaya yung mga duhat, siniguelas, kasoy. Bukas, meron ako niyan. Pero ito, attack error nangyari. Natawa ka, parang Eric. Attack error para dito sa Cool Smashers. Eliza, medyo mababa. Eliza Valdez with an error, 6-3 na po. Puntahan muna natin, Jazz Reyes. Okay, alam mo, para sa madami at even me, ang dream talaga natin makiplay alongside Eliza Valdez. But you know what, for Colleen Bravo, actually, nahirapan siya ma-decide na pumunta dito sa Cool Smashers dahil na-miss niya talaga ang kanyang team sa Perpetual Help and she really thought na they can really make it to the finals with her. Now, dahil sa kanyang nanay at tatay niya, she made the right choice. Sabi nga niya sa akin, it felt like fate. Kahit na kailangan niya i-set aside ang kanyang dream na maging flight attendant at pumunta sa Amsterdam, nakuha naman daw niya ang dream grad gift niya to be part of the Cool Smashers. Salamat, Jazz. Yun ang kagandahan ng Premier Volleyball League kasama ngayon. May pupuntahan ka After collegiate years, meron kang pupuntahan na pwede mong pagandahan. Yes. At kumbaga, pangarap mo maging flight attendant,
Pero bakit naman matitigil ang paglalaro kung pwede namang maglaro, habulin din ang iyong pangarap at mapabilang sa isang winning team. Si Suyat outside yung palo niya. Kaya ito sa ating first technical timeout, lamang 8-3 ang Lady Spikers kontra sa Cool Smashers. Ang mga t-shirt ng fans ng Lady Spikers itim, pink naman para sa ating Cool Smashers. Oo, a sea of pink. And then an array of black shirts dito sa ating kaliwa. Purple naman. New look para kay DJ Jams. Hindi ko namukhaan. DJ Jams. Team captain. So far itong team ng Cool Smashers, parang nangangapapa sa kumbaga playmaking skills ni Alex Cabanos dahil alam ko kapapasok lamang niya dito sa roster ng 2 days Cool Smashers. So initially, ibig sabihin si Janet Serafica actually yung nag-insight sa kanila bilang playmaker. Sa kabilang panig naman, yung hindi makakapaglarong manlalaro para dito sa Perlas, si Naoko Hashimoto. Si Naoko Hashimoto ay isang setter. Pero ngayon, isa sa pinakamahusay na setter sa kasaysayan ng V-League. Of course, in the recent years, si Jen Ferrer. Net violation laban sa Lady Spikers. Tumungo tayo kanina sa ating first technical timeout, 8-3. Ang talaan, pabor para dito sa Perlas Spikers na nagkaroon na napakaraming attack errors. Pero sa huling rally na ito, may net infraction na naitawag sa Perlas Spikers. So far, Coach Ronnie, sino ang mas kinakalawang para sa iyo dito? Ito bang yung Lady sa Spikers o Cool Smashers? Ang nakikita ko lang is yung team chemistry. Marahil yun ang gustong i-fast track ng parehong teams. Of course, mas familiar na magkakasama itong team ng Perlas Spikers. Karamihan dito galing Ateneo, except for Johnson and Persona kanina. Sue Roses, dati nang naging reinforced player yan. O reinforcement yan ng Ateneo. Dati, during the time of Charo Soriano. So kahit pa paano, nagkakaamuyan na. Ang laking bagay nung hindi ka nahihiya sa kasama mo eh. Saka alam mo yung ugali, alam mo yung galaw. Habol si Eliza. Pao Soriano na hitid sa kabila. Tatlo hinahabol dito ng Cool Smashers. Pero ang bilis naman ng pag-angat. Amy Ahomiro. Yes, special team yan nung nasa UAAP pa siya. No? Totoo yan. Pero give credit dun sa playmaker nila. Wooking. That excellent set. Magandang deep defense. Good scrappy play. Galing kay Eliza Valdez. Pero look at this very low set para maunahan yung dalawang blockers. And madalas natin nakikita yan yung connection ni Amy Ahomiro sa Ateneo, no? Pero magandang kahit di sila masyado nagkasabay ng matagal ni Jem Ferrer, nakuha ni Jem Ferrer yung height, yung timing kasama si Amy. At ito, tuloy-tuloy na naman pagkatapos nakailang puntos, Coach Ronnie, tatlo binigay ng power ng Cool Smashers, bumawi ka agad itong Lady Spikers. Tignan mo naman kung saan ipinasa ni Jem Ferrer, biglang binigay sa labas. And si Basho very sharp. Multiple champions Beach Volleyball Republic. At ngayon ay balik sa indoor volleyball. She continues to be sharp. Matalas yung kanyang reaction time at higit sa lahat. No precision. Makikita mo asintado yung kanyang mga placement. Reception, malaking problema ngayon. At dala na rin yung siyempre yung dulo, no, yung palo, yung third touch pagka hindi maganda yung first ball. Sobrang daming unforced error para dito sa team ng Cool Smashers. Attack errors, reception error, at maging yung kanilang big defense. Happy. Taga lang tayo, hindi tayo makareceive. Taga tayo, pagkabay nga more people, block tayo. Tapos balik, counter attack. Step one, do help. Everybody help to do it. Pay them line and steal them. Happy, 1, 2, 3. Laura shot. One of the reinforcements. Hindi makakalaro. Siya ay maglalaro sana para sa Cool Smashers kasama si Naoko Hashimoto. That is a Division 1 player who played for Oregon State. Itong si Laura Shot. At hindi first timer yan dito sa ating bakuran. Naglaro na siya dito sa Manila. Marami mga manlalaro na we talk about reinforcements who played already here in Manila before. Si Rupia Inc. Rupia Inc. Dapat lalaro din yan para dito naman sa Lady Spikers. Pero yun nga, dahil
lahat ng teams hindi nakapag-laro, nakapag-field in ng import ngayong opening day, no? Pati yung mga manlalaro na imports ng Power Smashers, yung Thai players sila, si Amporn at si Kanika. Galing na yan dito, nag-champion na yan dati para sa Cagayan Valley Rising Suns. Pati si Pachari Sangwang, mga players na yun ni Coach Nes Pamilar dati. Good block sana. Amy Acomiro, pero hindi na control, hindi na itutok pababa yung bola, parang payong kaya outside. Hindi na press yung block, off the block. Point coming from the team of the Cool Smashers, beating the double block. 2 straight points para dito sa Perla Spikers. Napapansin natin, Coach Ronnie, parang runs, may kanya-kanyang run ng parehong kupunan. Baso! Facial kay Alyssa Valdez, and apologize syempre. Dating magkasama yan, Pero kung titignan mo kung gaano kabigat pumalo si Baso, sa tunog pa lang, trajectory at bilis. And once again, Ferrer, very precise sa kanyang playmaking. Former best server sa V-League. Former best server sa maraming commercial leagues na nilaruan. Continues to be in peak form itong si Jem Ferrer. Serving for Creamline. At noon, naisahan doon si Ferrer pero hindi napatay yung bola. Walang feel free ball para sa Cool Smashers. Valdez aangat. May konting gigil doon. At pupuntos si Alyssa Valdez. Tiyagaan ng laban para dito kay Alyssa Valdez. Alam mo ba si Alyssa, bago nag-champion sa UAP, nag-champion muna yan sa V-League. At sa mga katulad nila Bersola, nila Chamso na hindi nakapag-kampiyon sa UAP, ito ngayon yung chance nila na makuha yung pangarap nilang maging kampiyon. Mag-champion, oo. Roses. Kinabig pa kanan, medyo sumobra nga na. 14. One of the best players in the history of the V-League, itong si Sue Roses. One of very few players to have won a title for 2 different teams. Dalawang MVP awards, isang finals MVP, 3 kampyonato. Sobrang highly decorated, Sobra. Ang daming players dito, talagang hindi lang dekorado, kundi talagang proven winners. And they laid the groundwork. Sila yung naglatag ng daan para sa ating mga current na mga volleyball stars. Current big name players para ngayon ay magkaroon ng mas maganda na volleyball landscape dito sa ating bansa. Valdez, na-save ni Tiamson sa unang touch pero hindi na nahabol ni Amy Acomiro sa pangalawa. Alyssa Valdez nag-iinit dito, Coach Ronnie, at yun ang iiwasan ng Lady Spikers na si Alyssa ay manggigil at uminit palalo. This time, mga Cabanos, kumonekta, magandang pasa. Pero kailangan tumibay ang reception at ang floor defense ng Cool Smashers para makapatay ng bola si Alyssa. Ivy Remulla nag-serve doon. Ivy with a one-hander. Free ball, papunta sa Lady Spikers. Bersola. Hinabol pa ni Rakrakin. Ang laki ni Kat Bersola, no? Hervasio. Hindi na naabot ni Remulla. Ito na naman ng Lady Spikers bumawi pagkatapos makapuntos ng ilan ng Cool Smashers. 16-12. Apat ang kalamangan ng Lady Spikers. Kita po ninyo sa inyong kanan si Sir Dino Lauren, ang ating head ng Integrated Sports. At si Berg Capiz naman sa kanyang kaliwa. And to the second. In full force tayo para dito sa ating unang araw ng ating Premier Volleyball League. Member po ng finance si Berg. Oo, kompleto tayo dito. Nakita ko rin kanina si Ma'am Jojo Neri. Ma'am Jojo Neri ng SNA HD. Dito rin si Sir Vince Rodriguez ng SNA Channel 23. Mula sa 13-6 na talaan na ibaba kanina ng Cool Smashers yung lamang sa tanging 4 na lang o 3. Pero ngayon sumipa muli sa 5 after that last service ace para dito sa team ng Perlas. It seems na kahit parehong 2 buwan nag-ensayo na itong parehong kupunan, Coach Ronnie. Mas may konting rhythm, may konting chemistry. Mas itong sharp. Lady Spikers, oo. Just like to point out, si Ella De Jesus now playing the libero position. She used to be called the elevator. Tanda natin sa tindi tumalon. Alex Cabanos. Used to be an open spiker. Oo, mapapansin niyo yan sa jersey, kitang-kita natin. Ako rin kanina nagtaka nung lumingon ako. Black ang color ng uniform itong Lady Spikers, pero si Ella, yung mga libero, usually opposite yung color ng kanilang jersey. And Chamson going opposite dun sa mga blockers using her offhand. Nakita mo,
yung iba nagmamature bigla pagkatapos gumraduate sa collegiate career nila. Pagdating dito sa ganitong klaseng antas, you have to play better at kailangan makisama ka dahil hindi nga lahat ka-classmate mo, schoolmate mo. Lalo na rito, you have to fit in, ika nga. Lifting kay Nicole Tiamzon pagkatapos siyang mablock. Nasa lusana ni Roses pero yung pag-angat ni Tiamzon, yun ang tinatawag pag lifting pag masyadong tumagal sa kamay mo, no? Hindi makikita niyo sa TV parang ang bilis pa rin pero iba yung mata talaga ng ating mga referees. Ermindo Eusebio yung first referee, pinituhan agad yun. Medyo nga matagal sa kamay ni Nicole Tiamzon. First ball, hindi maganda para kay Ziher Basso at hindi na naiayos sa second touch ni Kat Bersola. Apat. Make that tatlo. Hinahabol dito ng Cool Smashers. Yung binabasa ko yung listahan ng mga awards ni Alyssa, parang kinulang yung iPad ko sa paglipat. Baka hindi ko pa nga tapos ngayon. Kung sisimula 10 years, more than 10 years, nilaro niya na obviously sa high school, sa kolehiyo. Sabi nga ni Alyssa, Coach Ronnie, nung pagdating niya sa Thailand, nanibago siya na wala siya sa limelight, wala sa spotlight, dahil nga hindi siya ganun kababad sa kanyang 3 years na kapunan sa Thailand. Yung quest niya to make herself a better player, a better person. Experience. Hindi mo matatawaran at hindi mo maipapaliwanag into words yung pinagdaanan niya ron. And then, I believe that now she appreciates what she has here in Manila. For sure. Na gusto naman niyang ipamahagi sa kanyang mga kasama. But Kiwi Ahumiro once again beats itong depensa ng white shirts. Na kung makikita mo, medyo mabagal-bagal yung transition from offense to defense. And that's part of getting better as a team. Pero Jem Ferrer, that very low pass again. Ang baba ng mga sets niya. Ang hirap habulin ng mga blockers ng kalaban. Matutuwa ka para sa mga nakaitim na fans. Itong Lady Spikers, Coach Ronnie, gumagawa ng paraan palagi, nakakabawi pagkatapos makadalawa, 3 puntos ng Cool Smashers. May sagot palagi, kaya palaging may konting 4-5 point silang puts yun, against sa kanilang kalaban. Cabanos going to the pipe play. One of the specialties of Alyssa Valdez. Pao Soriano, matagal naglaro para sa Adamson. Short serve, Ferrer inangat, Tiamzon. Natatapos lang ng kanyang collegiate career sa UP. Valdez, sinagot ni Roses. Back row, Herbacio. Same play. Sa net, sinagot naman ni Alyssa. Rakraki, nakapuntos. Sumabit sa tape ng net at nawala yung timing ng Lady Spikers. Eto na naman ang Cool Smashers, Coach Ronnie. 3 na lang hinahabol. Better position para dito kay Alex Cabanos, former rookie of the year ng San Beda. Red Lions na si Rakrakin with that drop shot, beating the 2 blockers. Lead down to 3. Pinakamalapit. Para dito sa Cool Smashers. Yun ang importante doon. Malapit, Coach Ronnie. Dumidikit na. Tingnan natin kung matutuluyan. O yun! Isa pa. Suyat, nakapuntos. Sabi natin kanina, a part of that Grand Slam winning team. For the purpose outcast ni Coach Sammy Akailar itong si Jamila Suyat. Coach Jerry, walang pahinga to. Coach Ronnie, the other day lang, kadarating ito mula sa Antique, doon sa palarong pambansa, sa scout din ng mga players. Ang dami nila. Galing sila lahat doon dahil nandun yung mga future na tinatawag. Rupia Inc. To the leftmost. And that's Naoko Hashimoto. 34-year-old. Former member of the Japan national team who plays for Bangkok Glass. A part of the 2013 silver medal team that played in the Asian Championships in Nakhon, Ratchisima. Si Hupieng, matagal na yan dito sa BVR, Beach Volleyball Republic. Panayang salin yan dito, kaya kabisado niyan ang larong Pilipinas. Saka yung yung para sa reinforcements, you have to get used to the heat. Diba? Sa pagkain, sa ugali, sa culture. At sabi nga ni Laura Shaw, maliliit yung mga Pilipino So, sabihin, mas mabilis yung laro, mas scrappy. Of course, mas sanay sila sa mga tore na yung standing reach lampas na sa net. Tama, di ba? 6'5 siya ang ganda naman. Nakapawi. Rakrakin pagkatapos makamiss ni Suyat. Maging 3 yung kalamangan. 2 na lang ulit. Ito na naman ang Cool Smashers. Umaatake. Former high school top setter Alex Cabanos of De La Salle Sobel, who played for UST in that Final Four run recently, now connecting with her multiple points of attack.
bibilib ka kay Alex Cabanos, Coach Ronnie, as makikita natin yung serve doon ni Suyat. Sumabit sa net, 2 error na kay Suyat in the last minute or so. Cabanos, kahit paano, 2 days ago lang pumasok, nakakasabay. Unang-una, at least kilala niya yan dahil active siya. Yes. Alam niya kung sino mga kalaban niya. Pero tama ka eh. Iba rin yung kasama mo. Anong timplang ibibigay mo? Ayun, kuha yung timpla kasama ni Ivy Remulla. 22. Ivy Remulla still living her dreams. Yes. Running hit. Perfect slide play para dito kay Ivy Remulla. Yung mga kasama nanonood, pag nakikita yung si Ivy kasama namin, akala nyo, pakwento-kwento lang yan si Ivy. Galing yan. Yung nga lang, service errors, Coach Ronnie. Dalawa dito sa dulo. Dalawa sa dulo at dalawa ang kinakailangan ng Perlas Spikers para ibulsa ang ating unang set. Sayang yun, Coach Ronnie. Dalawa yan, ano, na dikit sana tayo dito. Yes, matutuwa yung ating mga susubaybay sa atin dito sa Premier Volleyball League. As we go along dito sa season, we will bring the human side, the human interest behind your favorite volleyball superstars. Ivy Remulla, ganda ng serve. One-handed set para kay Sue Roses mula kay Ferrer. Pao Soriano, yan, specialty ni Pao mula sa Adamson. Totoo yan. At higit sa lahat, hindi nangangayaw. This is something that the Cool Smashers ay pinapatunayan ng gusto. Better floor defense, excellent passing, quick play, beating the two-man wall. Pero nagsimula yun dahil yung serve ni Ivy matindi. Ayan, oh. Back-to-back, ang bigat ng karga ng serve ni Ivy Remulla. Hindi lang leadership ang pinapakita, kundi mahusay na paglalaro. Very steady play coming from the veteran Ivy Remulla. First tie sa ating game na ito. 23 all. Time out ni Coach Jerry. Pakinggan natin. Alam mo na, i-cover yun. Basta yun, pasasadya niya yun. Kayong dalawa. Gila. Alexa, medyo nangangamba bigla ang Lady Spikers. Kanina nakita natin, Coach Ronnie, kala natin kontrolado nila Dalawa yung flow na lang ng ating first set. Ano? Dalawa na lang kinakailangan nila, pero binuhay ni Ivy Remulla yung pulso ng fight back na hawak ng Cool Smashers. At hindi sila nag-antay para sa second set na dumating. Kung hindi gusto nilang kabigin ang Agos papunta sa kanila. At pinapanalangin naman ni Amanda Villanueva na wag sanang magawa Ivy Remulla at ng kabuuan ng Cool Smashers yung kanilang full comeback pit laban dito sa Perlas Park. Ganda naman ng serve ulit. Si Ella De Jesus sa palikat na lang nasalo yung bola. Good save again. Makracking yun. Valdez for the lead. Oh yes! Eliza Valdez binigay ang unang kalamangan ng Cool Smashers. Ngayon, set point pa 24-23. At yung tindi ng service na pinapakawalan ni Ivy Remulla, pinoproblema ng receivers ng Perlas Spikers. Kung nagsisimula yun yung serve ni Ivy, ang laking bagay nun. Yan ang first line of offense eh. Bala agad yan. Yes. Ayun na naman. Oh wow! Come from behind win. Dala na ng serving ni Ivy Remulla. Ito naman yung atin ni Coach Ty at ni Coach Sherwin. Pinaghirapan nila yan dahil akala natin tuloy-tuloy. 7 kalamangan kanina. Ang Perlas Spikers binura at kinabig. Papunta ng Cool Smashers yung panalo sa first set courtesy of Miss Ivy Remulla. Kita-kita nyo yung bigat ng serve. Halos hindi na umikot yung bola, no? Sa pagka-flat nung tama ng kamay ni Ivy Remulla at 4 straight points na itala ng Cool Smashers para come from behind. Manakaw nila yung first set kontra sa Lady Spikers.